Ito ang reading mo, Virgo, for the whole year, next year. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang bahalang magpalit ng situation nyo sa reading ko. Pasensya na kung magiging garalgal yung boses ko kasi ako ay may sipon na tubo. At the bottom of the deck, the Tower. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. I feel like ang nasa-sense ko na energy mo, andun yung mga bagay na nagkaroon ng ending doon sa situation na yon. And maraming nangyari na masakit, magulo, pero at the end of that situation, at least natutunan mo yung experience mo doon, malaki yung may tutulong nun sa mga darating pa sa buhay mo. At merong new beginning dito na mag-uumpisa na sa buhay mo. Ang mensahe ng card mo, nakikita ko na right now, nandun yung decision mo na hindi ka pa makapag-decide dahil magulo pa yung isipan mo. You try to balance yung mga dumarating sa'yo para hindi ka mapagod. Nakikita ko dito yung reconciliation, pwedeng reunion, or merong celebration na gagawin. Sobrang busy mo kasi passion mo yung ginagawa mo. Masaya ka dun sa ginagawa mo. Alam mo kung ano yung kaya mo. May mga responsibilidad kang pinupunuan. Ginagawa mo yung makakaya mo. Even though minsan gusto mo nang sumuko pero hindi pwede. Kaya ginagawa mo pa rin na yung best mo doon na kaya mong maitulong. Meron ditong bagong ideas, clarity, communication na papasok, and pwedeng makatulong sa'yo dun sa mga dumarating na situation. Sobrang ang dami mong ginagawa pagdating sa financial. May mga bagay ka dito na kailangan mong pagsumikapan, pagtrabahuan ng maigi. Kasi yun yung focus mo. Yung mapalago yung pera mo. Some of you may darating na pwedeng magbigay ng something sa'yo. Offer. You are emotionally sad and sensitive. Yung naiiyak ka pa kapag naalala mo yung mga nangyari. Gusto mong maramdaman na may nagmamahal sa'yo. May nag-aalaga sa'yo. Nakita ko na nagiging fruitful yung financial, yung pasok ng income. Pwedeng business or yung career mo. Lalo kang nagsusumikap na mapaunlad yung hanap buhay mo, na mapalago yung income mo. And yung income mong yun, malaki yung, kumbaga yung pagpapalago mo ng income, gusto mo kasi one day maging stable yung financial mo. Nakikita ko dito na you are removing some people in your life. Some of you, may mga inaaral ka, inaalam na strategy.
pwedeng may blessing na darating na pinaghirapan mo and you want to share it to your loved ones or do sa mga taong nangangailangan ng tulong mo. Nakikita ko dito na mayroong changes na darating dun sa mga nangyari sa buhay mo sa nakaraan na hindi mo nagustuhan. Clarify natin ang Two of Pentacles, Six of Swords and the Hangman. Nakikita ko dito na right now, hindi ka pa makapag-desisyon ng tama. Kung hindi ka pa handa, pwede namang ipagpabukas kung ano yung mga kailangan pagdesisyonan ngayon para hindi ka magkamali. And unti-unti ka naman na nagiging okay. May mga bagay ka lang na gusto mong gawin, puntahan, or lumipat ng lugar. Clarify natin ang Three of Cups, Ace of Cups and the Hierophant. Andun yung pagmamahal na mag-uumpisa, magkakaroon ng pag-aayos, pagkikita, and also something here na ikakasaya ng puso mo. Clarify natin Knight of Wands, Knight of Pentacles and Seven of Swords. Nakita ko na meron ditong pagsisinungaling, cheating, and deceit na mangyayari. Some of you running away or you're taking some risk here na gagawin mo kasi andun yung passion also and money. Clarify natin ng Ten of Wands, Ten of Wands and Two of Cups. Nakikita ko na lahat ng makakaya mo, responsibilidad mo, ginagawa mo. Especially dun sa mahal mo sa buhay or dun sa taong minamahal mo. Gagawin mo yung lahat ng best mo para maibigay yung pagmamahal na kaya mo. Clarify natin ang Ace of Swords, Judgment and Knight of Cups. Nakikita ko dito na andun yung desisyon na kailangan mong gawin. May mga clarity dito na darating para sa'yo pagdating sa puso mo. Some of you, someone sa buhay mo na magkakaroon kayo ng communication at kailangan mong pagdesisyonan yung gagawin mo. Some of you, nakikita ko dito na napagod ka na kaya andun yung you feel burnout dun sa mga nangyari. Kaya gusto mo nang tapusin yung situation na yun. Though mahal mo yung tao pero may mga bagay kasi na kailangan bigyan muna ng end right now at harapin kung ano yung sa tingin mo responsibilidad mo doon. Clarify natin ang Knight of Pentacles, Two of Swords and Nine of Cups. Marami kang pagsubok na pinagdaanan. Andun din yung pagsusumikap mo para ma-achieve mo yung goal mo. At meron ditong ibibigay na gustong-gusto mo na ikakasaya ng puso mo. Clarify natin Queen of Cups, Nine of Pentacles and the Lovers. Nakikita ko na andun yung pagmamahal mo dun sa tao na yun. Or pagmamahal na hindi mo makalimutan. Pero masaya ka na dahil marami kang na-achieve, nagiging independent ka, masaya ka dun sa freedom na meron ka. At
kung ano yung pagkukulang na nararamdaman mo, ikaw na yung nagpupuno nun. Clarify natin ang King of Pentacles. Some of you pwedeng something here na naaalala mo na hindi na ibibigay sa'yo yung pagmamahal na gusto mo nung tao. Ngayon masaya ka na dahil mas nakukuha mo yung freedom na hinahanap mo noon. Two of Swords and Four of Cups. Itong taon na to right now may mga pinagdadaanan niya siya at marami siyang pinagsisisihan na nagawa niya. Pwedeng sa'yo or dun sa mga nangyari sa inyo. Clarify natin ng Eight of Pentacles. Page of Wands and the Hermit. May magandang balita na darating dito connected sa trabaho mo. And may mga bagay lang dito na nagpapaalala sa'yo sa buhay mo sa nakaraan. Clarify natin ang Page of Swords. Page of Cups and Six of Cups. May mga pangarap ka pa na gusto mong ma-achieve. And gustong-gusto mo yung tumutulong sa mga mahal mo sa buhay. And you're removing some people in your life. Some of you may past person na gustong bumalik sa buhay mo. Ngayon niya nare-realize yung pagkukulang niya na hindi niya naibigay sa'yo. Ngayon inaalam niya kung ano yung paraan na pwede niyang magawa. Clarify natin ang Six of Pentacles. Andun yung you feel broken, nalungkot ka. And meron ditong magsisimula na passion, pwedeng opportunity, relationship, or career na gagawin mo lahat ng makakaya mo. Clarify natin ng Five of Swords. Seven of Pentacles and Five of Swords. Andun yung binibigay mo lahat ng effort mo. Kasi gusto mong baguhin eh. Gusto mong magkaroon ng pagbabago dun sa buhay mo. Kaya gagawin mo lahat ng makakaya mo. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. Cleanse and detoxify. With great love and respect, we ask you to detoxify your precious and sensitive body at your request. We will help you to develop life-affirming ways to deal with stress as well as ease any sorrow as shedding your old ways. Give your cares, worries, and concerns to us and feel the beautiful grace of your newly purified body. Ang mensahe ng iyong gabay na andyan lang ang Diyos Ama sa tabi mo, yung gabay mo ang universe. Magdasal ka lang palagi para magabayan ka sa tamang path. At kung ano yung mga bagay na kailangan mong tanggalin sa sarili mo, i-cleanse mo yon, yung mga negative na yon, i-remove mo, at palitan mo ng positibong pananaw sa buhay para mas ma-attract mo yung maganda na gusto mong mangyari sa buhay mo. At magdasal ka lang palagi. At itong yung reading, Virgo, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.